Serve as member of the House of Representatives from January 2, 2007 to February 27, 2008, and April 30, 2009 to November 5, 2009. And he served as chairperson of the tribunal from November 6, 2009 to May 16, 2010, Your Honor. So how many years would that be? 3 years. Actually, Around 3 years, Your Honor. 3 years. 3 years. He started in January 1, 2007. January 2, 2007, 2008, 2009, and 2010. 10. 10. Yes, Your Honor. So, four actual years, but not actually 48 months. Huh? Because each year must be reflected in the end of this Chief Justice, okay? Each year. Yes, Your Honor. All right. So it will cover 4 SAL-Ms. Yes, Your Honor. Okay. Mr. President, we may discharge the witness. If there are no further questions from the witness is discharged. Mr. President, I have been informed by the defense that the other witnesses will be ready by tomorrow. All right. So, with that, may we ask the Sergeant at Arms to make an announcement, Mr. President? The Sergeant at Arms will now make an announcement. Please all rise. All persons are commanded to remain in their places until the Senate President and the Senators have left the session hall. Mr. President, Majority Floor Leader. there being no other business for today, I move that we adjourn until 2 o'clock in the afternoon of Thursday, March 15, 2012. Is there any objection? There being none, the trial is hereby adjourned until 2 o'clock of Thursday, March 15, 2012. At nag-adjourn na po ang Day 29 ng paglilitis ni Chief Justice Renato Corona. Ang huling inilabas nila ay si Attorney Girly Salarda ng House of Representatives Electoral Tribunal. No? So maliban pa dito sa Senate Electoral Tribunal, miyembro din pala siya ng HRET. At dito lumalabas na kumita siya ng 3,359,000 in a span of 4 years. Pero ipinunto naman ni Presiding Officer Enrile, this should be in the 4 SAL-Ns dahil 4 na taon siya na naging miyembro nito. Siguro maganda rin makita na na-clarify na hindi daw taxable itong mga natanggap ng Chief Justice. Parehong sinabi ng member ng SET at ng HRET. At on the other hand, sinabi rin naman ng prosecution sa kalang cross, laging may difference, no? Pinapakita yung diferensya ng personal service expenses, MOOE, o yung miscellaneous and extraordinary expenses. Nais ko lang tanungin itong ating mga abogado dito, no? Kasi napansin ko lang na, well, itong nagsalita si Senator Cayetano at yung iba pa mga senador na pilit nilang pinupunto, ini-issue itong hindi naman kasama dito yung 2.4 sa Article 2 na ill-gotten wealth, ano? Bakit pilit na lumalabas itong issue na ito dito sa pagpapalabas ng mga kinita ni Chief Justice Corona? Ako sa tingin ko, gusto nilang palabasin na may pera si Chief Justice Corona para mabili itong mga sinasabing mga properties. Ngayon, siguro ang pagkakamali niya, kagaya ng pinoint out ni Senator Enrile, bakit hindi na ilagay yon doon sa salin? 4 na years. Bakit hindi na ilabas yun? Ngayon, ang pinalalabas nila ay may pera. Pero ang charge naman sa kanya ay hindi nag-file ng salin o nag-misdeclare o nag-undervalue. So parang hindi ba itong inilabas na perang ito, lahat ng kinita niya, parang hindi ba makakasama ito sa depensa na kasi hindi nailagay sa salin pero inilalabas nila. Is it contradictory, ironic? Correct. Bakit ka magpapalabas ng mga kinita mo
na hindi mo naman na-declare, hindi mo na isama sa salin. Mas siguro, kung baga i-exaggerate natin, sabihin natin, wala naman akong kinita noong year na yon for purposes of exaggerating it, ano? Kaya hindi ko nailagay. Pero, it is on official records na malaki ang kinita for 4 years. And, talagang hindi inilagay sa salin, which should properly belong to that. Kasi, total yan eh, yung net worth mo. Ginoong Barbo, would you think that dito sa mga pinapalabas nga ng defense sa mga witnesses, no, proving na may income ang Chief Justice, are they digging a deeper hole for the Chief Justice, or is this just proof na may kita, may pera ang Chief Justice? Anong opinion? Well, I think you are saying it right. He whom the gods wish to destroy, they first make mad. Di ba yung pwede sabihin, sa dami kasi na Into the quagmire, lalong nalululol siya. So, The more he trusts you. Oo, okay. So, thank you very much, Attorney Okay. Barbo. Okay. Yes, at ngayon yung makakasama naman natin ng isa sa mga senador, ano, nandun siya kanina at tumayo at apparently, ang nag-handle pala sa kanya dito sa Senate Electoral Tribunal ay itong ating naging testigo kanina, no? Talagang. Magandang gabi po, Senador Coco Nikki, Pimentel. Gio, and sa lahat po natin televiewers. And Governor Lutz Barbo. Hindi, ang sabi ko lang na inaapat na taon for 4 years of my life, personal ako nag-a-appear sa SET, kaya kilala ko yung testigo, being the Secretary of the Tribunal. At napakahusay na abogada, very fair, objective, and professional. What is your assessment of itong mga inilabas na testigo at mga testimonya, no, about itong income na natanggap ni Chief Justice Corona? Sa tingin ko, ako naintindihan ko yung strategy ng defense panel. Siyempre, ipakita muna nila ang capacity, the lawful income of the respondent. Then, saka na yung explain na pinapakita nila ngayon is yung pasok ng pera, inflow. Then, definitely, pakita din nila yung outflow. Ano naman yung mga binili, na deklarado. Ano naman yung ipapaliwanag nila yung hindi na deklara kasi nga nabenta na. Bakit kailangan pa i-declare? So, makikita natin yan in due time. Senator Coco, nasabi kanina ni Senator Lacson na dun sa presentasyon yata daw ng prosecution, there was it casted a seed of doubt unto him. Would it be the same for you? No comment. Okay, kasi ang dami pa lang niya nakukuhang allowance from different sources, no? And medyo, baka pwede niya sabihin, ako nalito, dami pala nito. Baka naman sasabihin niya, nalito ako, nakalimutan ko kasi iba-ibang sources, hindi lang sa isang tanggapan ko nakukuha. Could that be a defense that he could use kaya hindi niya naisama sa sali niya itong napakaraming kinita pala niya? Hintayin natin, pero he should make a personal appearance before the court kasi, di ba, what's going on in your head, ikaw lang ang makapaliwanag niyan eh. So, actually, mabigat ang dilemma ng defense panel kasi ang ngayon nisip nila, ipipresent ba natin si Mrs. Corona, ipipresent ba natin yung, let us say, merong accountant na gumawa ng salin, and then ultimately yung taong pumirma ng salin. Kasi, pwede naman kasi may accountant gumawa, pero pwede mo namang i-reject din yun, huwag mong pirmahan. Pero tanong, bakit mo pinirmahan yan? So, medyo kumaklaro na rin sa utak ko na mukhang kailangan marinig si Chief Justice Corona para marinig yung paliwanag niya. At marami nga rin tanong yung mga tao. Senator Coco, do you share also the same opinion na papunta rin ang defense doon sa pagpruweba or doon sa konsepto ng ill-gotten wealth? Alam mo, na-appreciate ko ginagawa ni Justice Cuevas. Kung ako din ang lawyer sa kabila, ganyan din ang approach ko. Kasi, tandaan mo na, kung maalala natin, release niya yung question eh. Nung sinabi na yung 2.4, bawal mag-present ang prosecution ng evidence on 2.4. Pero hindi sinasabing deleted na yan. Hindi, tinanong nga niya yun eh. Ano ba yan? Deleted na yan o hindi? Ang pagsagot sa kanya, if you think the presumption of ill-gotten wealth has kicked in,
then the burden shifts to you. So hindi niya alam anong nangyayari ngayon sa utak namin, kaming 23 senator judges. Baka sabi niya, baka may nag-iisip dyan na the presumption has already kicked in. So, sa tingin ko, ina-address niya muna yung possibility na yon. So, dun muna siya. So, tama. Bigla ko na-appreciate yung kanya ginagawa ngayon. Na kung ako din ang abogado sa defense, ganyan din ang approach ko. So, but you think this is parang kasing lumalabas na baka naman this will backfire on them, itong ginagawa nilang ito? Nung pagpapalabas kasi hindi naka-reflect sa kanilang salin. Well, hindi. Pagdating yan sa dulo, siyempre itatahi-tahi nila lahat yan. Meron naman tayong, I want a memorandum to be filed at the end of everything. So, where we will now piece together everything, argue nila yung kaso nila, anong na-prove nila. So, at hintayin natin yun. Yung napakarami palang mga allowances na nanggagaling from so many sources na are not taxable. Kaya nung maganda nga yung binigay nung Supreme Court na witness at medyo ang naririnig kong bulungan doon among the senator judges is we need to rationalize everything. Yes. Kita ko ang dami. Oo. Yung table, ang daming rows, ang dami na. So, and then yung mga list na lumalabas sa mga Twitter and Facebook na, we need to rationalize. Pala napupunta yung ating mga taxes. We need to rationalize a lot of things and then nabulungan ko nga si Senator Marcos. Sabi ko, lugin-lugi pala ang nasa private sector na compensation income kasi ang kanyang yung 30% na highest tax bracket yun ang binabayaran niya. Samantalang yung highest tax bracket na government employee, doon nga meron din siyang 30+% doon, pero marami palang mga hidden non-taxable receipts din siya. So nabulungan ko nga si Senator Marcos, yun din ang aking biglang naisip Pero tama lang po ba yun na, current practice or SOP yan sa mga institusyon ng gobyerno na yung ganitong mga nakuha mo ay non-taxable talaga? Ako siguro ang maling taong tanungan yan kasi bago lang ako August lang ako, so actually hindi pa ako familiar sa mga ganyan. So tinatanong ko nga yung mga ibang senador, ganyan ba talaga yan? So pag-aaralan natin yan.